Okay, good morning guys. Ayun, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So ngayong araw na to, tatalakayin natin, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tatalakayin natin yung kahalagahan ng ating Philippine Cobra. Ano yung mga lamang nila kumpara sa ibang ahas. So, traitor nga ba sila? Panoorin nyo yung video ko, and bago yan guys, huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe, like, and share sa ating video para mas marami yung makaalam about sa kahalagahan ng ating mga wildlife. Ayan, unang-una, ipapakita ko muna yung itsura ng cobra. Baka wala pa nakakita sa inyo, pero malamang nakita nyo na to sa YouTube, ganito, Facebook, or sa telebisyon. So, ito yung itsura ng cobra. Meron tayo ditong na-rescue. Ayan, bago natin i-release, ipapakilala natin kung ano yung itsura ng Philippine Cobra. Yung Philippine Cobra nga pala guys is matatagpuan lang dito sa Luzon. Wala sila sa Visayas and Mindanao. Ayan. So, ayan, nilagyan muna natin ng hide kasi mahilig sa yung ahas magtago. Ito yung itsura niya guys. Ayan. Yan yung ating Philippine Cobra dito sa Luzon. Kung mapapansin nyo, so sila nga pala guys ay spitting. Mayroon tayong tatlong uri ng cobra na spitting. Ayan. So ito, nakakapagdura sila ng kamandag papunta sa kalaban. Ayan yung itsura ng cobra. So nagpa-flattened yung kanyang katawan. Ayan, yung mata naman niya is kulay itim. So mapapagkamalan kasi natin, mayroon tayo ditong ahas na rat snake o brown rat snake, yung Rimuranon yung tawag niya sa Bicol. So ito ay walang kamandag, yung Rimuranon. So pero kapareho naman ng itsura ng cobra. Yung kaibahan lang ng cobra is naghuhod yung ating Philippine Cobra. Eto. So paano sila pag nagagalit? Ganyan sila guys. Ayan yung itsura ng pinalalaki nila yung kanilang sarili para takutin yung kalaban. Parang isipin natin na yan, makamandag sila and mas malaki siya. Yan, lumayo ka sa akin. Ganyan yung instinct ng ahas. So traitor nga ba ang mga cobra? So ang mga cobra natin ay hindi sila traitor. Ayan, yung nila, instinct pag nakakakita ng tao is lumayo or magtago. Bakit naman sila pumapasok sa ating mga teritoryo? Ayan, nabubulol na tayo. Pumapasok sila sa ating mga teritoryo dahil sa pagkasira ng kanilang tahanan. Ayan, yung mga pagpuputol ng kahoy, and syempre nung yan mga minahan, papasok yung cobra sa ating bahay. No choice sila guys eh. Ayan naman yung galaw nila guys, medyo mabilis. Meron naman nagsasabing nanghahabol daw ito. Ayan. Hindi po nanghahabol yung ahas kung hindi naman nati-threatened. So nanghahabol sila kapag tinangka natin silang hulihin or patayin. Ayan, mabibilis din gumalaw yung ating mga cobra. So ayan. Ano yung lamang nila sa ibang ahas? Kasi merong nagsasabi na bakit pa kailangan ng mga venomous kung meron naman tayong mga ahas na walang kamandag? Na kumakain naman din yun ng daga. Itong Philippine Cobra natin is immune dun sa toxin ng ating cane toad, yung isang invasive species, yung yung peste dito sa atin, yung palaka, yung nakakalason. So sila lang yung may kakayahan na kainin yung ganong klaseng peste. And ito, mas madalas kumain compared sa ibang species ng snake. Ito, so ibig sabihin mas sila, mas mabilis or mas madami kumain ng mga peste araw-araw. So ito naman na cobra is parang friend siya ng mga farmers kasi sila talaga yung natural na pest controller. Ayan. Medyo galit yung ating cobra. So tandaan nyo na yung itsura niya. Ayan, baka mapagkamalan. Meron tayong 4 na klase ng cobra. Yung king cobra actually parang di naman yun talaga family niya, di naman yung family ng naha, pero meron tayo sa Pilipinas 4 na klase ng cobra. Ito yung ating
sa Palawan makikita yung Philippine spitting cobra or equatorial spitting cobra, and the summer cobra also found in Visayas, Mindanao, and ito yung sa atin sa Luzon, yung Northern Philippine cobra or aka Philippine spitting cobra. So yung tatlo spitting yon, yung king hindi naman family ng Naha yun. So ayun nga, bumababa sila dahil sa pagkasira ng kanilang tahanan, and kaya sila nangangagat kasi natatakot sila. Pero yung ahas na cobra ay hindi po traidor. Meron naman nagsabi na bakit kahit tulog natuklaw ng cobra. Ayan, tulog na yun. May times kasi guys na nangingitlog yung cobra. Wala na silang mapangitlogan kasi nasira na yung ano nila, habitat, di ba? So mangingitlog sila sa territories ng tao, no choice. And natatakot lang sila sa kaligtasan ng egg, kaya pinapatay nila yung mga threatened, yung mga parang magti-threat dun sa kanilang itlog. Kaya nangyayari yon. Ayan. Yung cobra naman is tutuklaw lang sila base sa movement mo, kasi wala silang pit gaya ng sawa na nararamdaman yung init ng katawan ng kalaban. So sila, tutuklaw sila kung gagalaw ka o hahampasin mo, lalaban yan. Pero kung makasalubong nyo yung cobra, hindi naman sila nang hahabol o talagang aabangan ka, hindi po. So ginagawa lang nila yon, ayan, tinatakot lang nila yung kanilang prey. Itong cobra is i-release na natin maya maya kasi nakuha to dun sa elementary school. Ayun, buti walang nakagat na snake. So ayun, so magbibigay lang tayo ng konting advice kung paano nga ba mapapalayo yung mga cobra sa paligid natin. Wala po guys na mga parang tawag doon, yung mga dahon or ano pang pamahiin yan para itaboy yung ahas. Wala pong ganon, wala pong mga halaman na nakapagtataboy ng ating mga cobra. Isa lang yung way, malinis dapat yung ating paligid. Kasi pag madumi yung paligid, may mga daga. And pag may mga daga, papasok yung cobra, hindi lang yung cobra, pati yung ibang ahas. And kung may nakikita kayo ng butas sa inyong bahay, takpan po natin agad ito para hindi agad panirhan or may mga tambak na gamit. Yung hindi na po gagamitin, itapon na natin yon. And also pag gabi, pagkatapos nyo kumain, yung pagkain, yan, itapon na din kahit sa labas, kasi pag inimbak nyo yung pagkain doon, pupuntahan nyo ng daga, and susunod na yung mga snake. Ayan, di po totoo yung mga repellent ba yun, tawag doon, yung mga tanglad, hindi po totoo yun. And ano naman ang dapat nyong gawin in case na makagat kayo ng cobra? Unang-una, huwag agad kayong tatakbo. Ayan, try to remember the characteristics nung ahas, kung ano yung itsura, kasi hindi pwedeng sabihin na, ay, natuklaw ako ng cobra. Anong klaseng cobra po? Meron tayong iba't ibang klaseng cobra, depende kung saan yung location natin. So, yun yung i-explain nyo sa doktor if mabigyan kayo ng antivenom. And naman, huwag kayong magpapanik or matataranta, kasi kung gaano kayo natataranta, ganun kabilis mag-flow o dumalo yung venom sa katawan nyo. And pumunta na agad sa ospital, huwag nang pumunta sa mga albularyo, ganon, kasi hindi po totoo yun. Punta agad kayo sa pinakamalapit na ospital, ayan, para mabigyan kayo ng antivenom. Yun, marami namang nagtatanong ilang minutes daw pag nakagat ng cobra. Ilang minuto na lang daw yung ating buhay. So sa kagat ng cobra guys, meron naman talagang nakakasurvive. Yun yung tinatawag na dry bite. Yun yung kumagat yung cobra and hindi siya nag-release ng venom, hindi niya na-inject yung venom. Pero pag naka-inject siya ng venom sa katawan, mga 30 minutes, yun yung pinaka mahaba, 30 minutes to 1 hour. Pero depende yon kung saan tayong part ng katawan na kagat. And kung depende sa atin, kung masyado na tayong nagpapanik, natataranta, mas mabilis nga yung mag-flow yung venom. Hindi mas mabilis tayong madededs, ganun. And ano naman yung kailangan daw gawin if makapasok na yung ahas sa bahay nyo? Una,
tawagin nyo yung DENR, pero medyo ano talaga, mabagal sila mag ano guys mag-response. So mas ano sa mga marunong na lang, mga snake handler, kasi yung DENR medyo matagal pa dumating. Ipahuli nyo na bago sila dumating. Sa marunong, kung walang snake handler, rescuer, ganito gawin nyo, kumuha kayo ng mahabang stick or snake hook. Mas maganda kung may snake hook kayo. Hindi pang palo guys hindi pang palo. Ano lang natin, itataboy lang natin yung ahas na makalabas, kasi once na makalabas yan, is never na yan babalik sa bahay nyo, kasi na ano nakita na siya So babalik pa ba yun? Hindi. Or kung wala kayong stick, meron kayong gripo, yung hose ng tubig. Ayan, parang i-ano nyo na, ano nyo ng tubig, spray nyo ng tubig yung snake para umalis. So kung may marunong naman, hindi pahuli na natin and i-turn over natin sa DENR, kasi pag pinatay natin yan, hindi lugi, kasi wala tayong antivenom Yung antivenom natin galing din yan sa kamandag ng cobra. So kailangan natin ng maraming cobra, maraming antivenom yung mapoproduce, marami din yung maliligtas nating life so mga nakagat. Kaya konti yung antivenom natin, kasi yung mga tao dito pinapatay nila, hindi nila sino-surrender. Kailangan natin yan, yung cobra. So ipahuli natin, itaboy, wag nating papatayin. Ayan nga, so ayun, hanggang dito muna tayo guys. So meron pa tayong maraming video dyan sa baba sa ating channel, pa-check na rin. Pasensya na din sa mga unang vlog natin medyo hindi pa kasi ako masyadong sanay sa pagbablog. And thank you sa support guys. So happy 160,000 followers sa TikTok. And good luck guys sa ano natin, vlog. Sana may mag-share para mas marami yung makaalam and makaintindi na hindi pala traitor ang ating mga ahas. So salamat, bye bye.